Magandang araw, ako po si Bal ng Kwentong Musikero at welcome sa ating channel. At ngayong araw meron ako ipapakita sa inyo na isang digital mixer. Ito yung aming Zoom LiveTrack L8. Ito ay isang digital mixer na ngayon ay ginagamit namin para sa mga live gig, sa mga event. Ito ay ginagamit namin bilang multi-track recorder. At the same time, ito na rin yung ginagamit namin para sa aming mga in-ear. So dito na nanggagaling yung sounds na ginagamit namin para sa aming mga tenga, yung naririnig namin sa tugtugan. So para sa amin, naging multipurpose itong paggamit namin itong Zoom L8. Yung banda namin naghanap talaga ng mga options na pwedeng magamit. Yung una naming o yung dati naming ginagamit ay yung aming wireless na in-ear na nakakonect doon sa front of house na mixer. Ang problema doon, hindi kami makakuha ng gusto namin na tunog dahil nasa phones lang siya nung mismong mixer. So hindi kami makapag-connect sa auxiliary kasi depende sa setup na madadatnan mo. Minsan may mga mahirap kausap na mga tech, syempre. So hindi mabibigay yung gusto mo. Ang nangyayari doon sa phones lang, so yung main lang ng house yung naririnig namin. So kung kailangan ko ng halimbawa, gusto kong palakasan yung voice ko sa monitor, minsan hindi nangyayari. So nahirapan kami. Kung gusto mo rin na yung mga instrumento, medyo taasan mo ng konti o nalalakasan ka sa isang instrumento, gusto mo pababa, hindi mo magagawa. So naging multipurpose yung paggamit namin sa Zoom L8 na to. Kasi bilang in-ear monitor nga, kasi meron kang option dito, meron kang apat na mixes na pwedeng magawa sa kanya. Yung main, yung mix A, mix B at mix C. At bukod doon, habang tumutugtog kayo, pwede mong i-record yung jam nyo, yung practice, at yung syempre, yung live na performance nyo dito sa ating multi-track recorder na ito. So ngayon, papakita ko sa inyo kung paano namin ginagamit ito sa isang live na performance. Pero bago yan, gusto ko munang ipaliwanag sa inyo yung mga basic controls at yung mga functions nitong Zoom L8. Dahil para sa mga beginner, medyo intimidating siya kasi hindi siya gaya ng typical na mga analog na mixer na nandyan lahat ng mga control sa isang strip. So, kailangan mong aralin muna kung paano mo siya pagaganahin. So, papakita ko sa inyo yung mga basic na controls para hindi kayo malito sa paggamit sa kanya. So, hati-hatiin natin tong video na to. Ito yung magiging part 1 natin, yung basic controls at yung functions nitong ating Zoom Live Track. At sa ibang part naman ng video na to, papakita ko sa inyo yung paano gamitin yung function niya as an in-ear monitor. Pero sa ngayon, zoom in muna tayo dito sa ating LiveTrack L8 para sa mga basic functions and controls. Okay, so ito yung ating Zoom LiveTrack L8. Ayan siya. So ito yung pinaka-baby dun sa L series nung Zoom. Meron tayong L8, L12, L24, hindi ko na alam yung iba, pero ito yung meron tayo. So dito tayo focus. Same function lang naman doon sa siguro doon sa L8, L12 at yung L24. So bibigay ko lang sa inyo yung mga basic na controls at functions ng ating digital mixer. So dito muna tayo sa mga input and output ng ating mixer. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pero itong 7 and 8 ay pwede siyang maging stereo or pwede mo siyang gawing line, individual, mono siya. Pero pag pinagsabay mo, syempre, pwede siya maging stereo. So, meron siyang individual na control dito sa ilalim. Yan. Kung gagamitin mo siya as mono. Sa ating input na 1 to 6 ay meron tayong combo na connection. Pwedeng XLR at pwede ring PL. Then, meron siyang individual na strip na yung 1 to 6. Pero dito sa 7 and 8, wala siyang gain. Wala rin siyang pad, wala rin siyang high Z. Okay, so yung channel 1 natin, ito, ay meron siyang fader, may high Z, gain, yung select button, yung record and play button, then meron siyang mute. Yan, pare-parehas lang yan mula dun sa 1 to 6. Ang kaibahan lang, yun dun sa ating 1 and 2 na input o channel, naka-high Z siya. Pero yung sa 4 to 6, meron siyang pad na naka-minus 26 decibel. So, kung may mga malalakas ka na instrumento, pwede mo siyang babaan dyan. Pwede mo siyang gamitin yung option na to para magbawas ng volume. Then, sa input natin na 7 and 8, na pwede natin gawing mono, pwede natin i-select yan as line
So, mono na yan. Parehas. Yan. Pwede rin natin siyang gawing USB. Yan. At kapag isang pindot pa, ito naman, yung soundpad naman ang ma-activate natin. Ito yung mga nasa mga sound card natin, kung familiar kayo, yung mga sound effects. Ganun din sa kabila, meron din yung na option. So, dalawa siya, bali 6 na pad yan, magkabila, ang control niya. Yung gitna naman, yung 7 and 8, ibig sabihin, combination to nung dalawang input na to, yung 7 and 8, kaya meron siya nakalagay dyan na 7, 8. Ito yung option natin kung gusto nating mag-live streaming or podcasting. Magkoconnect ka lang dyan ng 3-port o yung TRRS na cable papunta dun sa phone mo at pwede ka nang mag-live directly dito sa ating mixer. Then ito yung ating main out, left and right, naka-XLR yan. Then dito naman tayo sa pinaka-importante na section ng ating mixer para sa grupo namin, sa banda namin, is yung ating monitor na section ng ating mixer. Meron tayong 4 na mixes na magagawa rito. Unang-una yung main mix. Yan. Dito tayo magkoconnect ng ating headphone. Ayan yung master natin. Kumbaga, dito lahat, pumapasok lahat ng mga minix mo dito sa ating mixer. Yun yung maririnig mo rito. Then, meron tayong mix A. Meron kang option na dito sa bawat, mula dun sa mix A at mix C, o yung tatlong naiiwan na mga input, pwede mo siyang gawin na master. Yan, meron siyang sa taas master at pwedeng mix A. Ganon din dun sa dalawa. Master, mix A, mix B, master, mix C. So, meron kang option dito na kung gusto mo maging individual na monitor siya, ibig sabihin, kung ayaw mong marinig yung naririnig nung master, o kung gusto mo parehas kayo nung master, pwede mo siyang ganoon yung option niya. Pwede mo siyang ilagay sa master. Ngayon naman, kung individual naman na parang in-ear naman, halimbawa, dito sa mga input natin, may mga gitara, may mga, halimbawa, 1 and 2 ay boses, 3, 4, 5 ay mga instrumento. Pili ka ng mix na gusto mo. Yan. Tapos meron tayong option dito sa baba. Pero babalikan natin mamaya yan. Umpisahan muna natin doon sa mga basic na controls muna ng ating mixer. Okay, umpisahan natin yung mga basic controls. So, nag-connect tayo ng mic sa ating channel 1. So, ito yung ating magiging strip para sa ating channel 1. So, lagay natin sa mixer mode. Dito nga pala sa pinakababang side, sa kanan, sa baba, ay meron tayong mga mode na tinatawag. Ating mixer. Number 1, yung mixer mode natin. Yung effect, yung scene, at yung recorder. So, kung magmi-mix tayo, o mag-i-edit tayo ng channel, ng strip, ng mic, or mga instrumento, punta lang tayo sa mixer mode. Yan. Makikita natin yung master, mix A, mix B, and mix C. So, ito yan. Yun yung corresponding na letter na nakikita nyo dyan, yung mix A, mix B, and mix C. Ito siya. Yung master natin, ito rin yan. So, naka-mixer mode tayo. Kailangan natin i-select kahit anong channel yung gusto nating i-select, kung ano yung lalagyan natin ng instrumento or ng mic. Pero dito sa ginawa natin, naglagay tayo ng mic sa ating channel 1. So, yun ang i-select natin, channel 1. So, kapag nakaselect na yan, meron tayong option na gumamit na ng EQ, nung effects, nung panning, at nung low cut. Ngayon, kung sa ating channel 1, naglagay tayo ng mic, kailangan natin i-select o i-set yung ating gain. Meron tayong indicator dito na ilaw. Makikita natin dyan yung health o yung lakas ng signal natin. Kailangan lang nasa magandang signal lang tayo. From green to yellow, okay pa yon. Huwag lang magpupula dahil yung pula natin ay magdi-distort na yung tunog natin nun. So, meron tayong gain, tapos meron tayong option, or meron tayong volume knob dito. Then, meron tayong high Z rito. Pwede rin niyang gamitin kung masyadong malakas yung signal. Pwede nating i-access yan. Then, yung ating main fader, sa Unity lang tayo lagi nakalagay. Yan. Tapos, kung gusto natin i-access yung ating EQ, since naka-engage na yung ating selection button dito, naka-select na yung channel 1 natin, pwede mo nang i-access o gamitin yung EQ. Pwede na tayo maglagay rito ng, ito yung channel strip na tinatawag nila. Nandito nakalagay yung EQ, yung effects, yung panning, at yung low cut.
So, pwede na tayo diyang mag-EQ, maglagay tayo ng high, magbawas ng high, maglagay ng mid, magbawas ng low, magdagdag ng low. Ito yon. Then, kung sa mic, pwede natin gamitin yung low cut natin para doon sa mga rambling sound ng boses. Kasi sa mic, lalo na, magandang mag-access ka ng i-access mo tong low cut para yung rambling sound ng boses natin mabawasan. At the same time, nakakabawas din yan para sa feedback. Lalo kung malapit ka sa mga monitor or sa mga speaker, sa main house o yung mga sub, makakabawas yan para sa feedback. So, yung panning natin, kapag boses, syempre, center lang naman yan. Yan. Tapos, yung effects natin, kung gusto mo maglagay ng individual na effects sa isang channel, yung channel 1 natin, gusto natin lagyan ng effects. Ito yung main natin na fader para sa effects. Ito yung main na volume ng overall na effects ng mixer. Then, pwede kang mag-select yung individual na lalakas ng volume ng effects dito. Meron pa tayong pwedeng i-access dito, bukod dito. So, pindutin lang natin itong effects pagka gusto na nating lagyan ng effects o i-edit yung ating effects. Ito yung unang gagamitin natin para malagyan natin ng effects yung ating boses. Kapag patayan, wala ring papasok na effects dito sa channel na kung saan mo man nilagay yung mic mo. So maglagay tayo dito ng amount lang ng effects. Yan. Depende sa'yo kung gaano mo karami gusto or gaano kakonti yung effects na gusto mo. Then kapag naka-engage yung effect, meron ka ritong option na mga iba't ibang klaseng effects. Yan. Ulitin natin. Kapag nag-access ka ng effects, ito yung mga options na yung mga effects na meron tong L8. Yung Hall 1, Hall 2, Room, Plate, Delay, Chorus, Vocal 1, and Vocal 2. So press mo lang kung ano yung gusto mong effects na ilagay dun sa voice mo. So, bawat channel, iba't ibang option ng effects ang pwede mong ilagay. Sa channel 1, pwede ka maglagay ng Hall 1, channel 2, pwedeng Hall 2 or Vocal 2, Vocal 1, depende sa'yo. So, sa bawat effects naman, meron tayong iba't ibang mga edit na pwedeng gawin. Halimbawa dito sa may Hall 1, meron siyang kasamang tone and decay. Ganun din sa Hall 2. Sa may room, sa plate, ganun din. Sa delay naman, time naman yung nakalagay sa kanya. Yan, meron tayo ritong selection. Yan, pwede mong piliin yung time. Then yung chorus naman, yung tone and rate. Sa vocal naman, yung time and decay. So para makalipat ka sa kabila at ma-i-edit mo siya, press mo lang isang beses. Lilipat na yan doon. Kung gusto mo bumalik, naman bumalik, pindutin mo lang isang beses ulit. So yun yung way ng pag-i-edit ng channel strip ng kahit anong gusto mo ilagay sa bawat input. Ito yung ginawa natin yung sa mic. Ganun yung pag-edit sa kanya, paglalagay ng EQ, pagtotono ng voice natin, paglalagay ng effects or ng reverb. So next na natin, since nandito tayo sa mixer mode, yun namang monitor naman. Gaya nga sabi ko, meron tayong 4 na mixes na pwedeng gamitin. Yung master natin, Mix A, Mix B, and Mix C. Halimbawa, gusto mo sa Mix A, kasi gusto mo magkaroon ng individual na control para dun sa mga input na nandito o yung mga instrumento at boses. So select mo lang yung Mix A at dito ka magkoconnect ng earphone mo o yung in-ear na ginagamit mo. Then select mo yung Mix A dito. Yan, kailangan naka-Mix A ka or pwede rin dito. Yan, Mix A or Mix A dito. Yan. So once na naka-engage yan, hindi maapektuhan nito yung main na mix mo sa master. Kumbaga, meron kang freedom dito na bagu-baguhin yung volume ng kada channel kung ano man yung nakalagay dyan. Halimbawa, yung voice natin, yan, nasa Mix A tayo. Yung voice natin gusto natin na mas malakas. Then yung isang voice na nandito, yung gusto natin medyo mas mahina ng konti. Halimbawa, gitara to, gusto natin ng medyo mas malakas ng konti. Meron tayong bass, meron tayong keyboard, meron tayong drums. So, nasa iyo yun kung ano yung gusto mong marinig dito sa Mix A. Kung gusto mong hinaan yung isang instrumento o yung boses, magagawa mo yan na hindi naapektuhan yung ating main na mix o yung sa master natin. So, ito yung ginagamit namin ngayon na in-ear. Dahil ang ganda nung epekto niya.
kapag ginagamit namin sa mga live na performance. Kasi dinig mo yung mga instrumento at yung boses. At the same time, mamimix mo siya. Gusto mong, kung ano yung gusto mong tunog na marinig lang, pwede mo makontrol dito sa mixer na to. So sa Mixi, or sa Mix-B pala, ganun din. Gaya niyan, meron kaming nakaset dito. Makikita niyo yung mga ilaw. Meron kaming mga nakaset na mga volume dito. Halimbawa, ganun din. Gusto kong, dito naman sa Mix-B, yung halimbawa, dito na-connect yung drummer ko. Ang gusto niya, konting boses lang, mas malakas sa drums, medyo mas malakas na bass, konting gitara, konting keyboard. So, depende na yun sa kanya kung ano yung gusto niya marinig. Kasi sa drummer, minsan gusto nila mas malakas yung drums para dinig niya yung palo niya ng mas malinaw. Tapos may konti siyang, medyo malakas na bass para meron silang kapitan ng pagkakapitan ng bass and drums. So, yung dalawang yan ang laging magkasama, yung bass and drums. Kasi dyan na yung beat. So, kailangan kapit na kapit yung bass and drums nila. So, gusto niya konting gitara lang, at konting keyboard lang, tapos konting voice lang. Okay na sa kanya yun. Then dito naman sa ating Mixi, halimbawa dito naman connect yung isang miyembro ng banda natin, keyboardista halimbawa, lagay natin sa Mixi. Ang gusto niya, dahil kumakanta rin siya, lagay niya yung konting voice niya, bababaan niya yung drums, konting bass lang, tapos medyo mas malakas yung keyboard niya, konting gitara. So depende na rin sa kanya yon. So para lumabas dyan, pindutin mo lang yung master. So hindi maapektuhan yung master mix natin as long na naka-indicate dito na nasa mix A ka, mix B or mix C. So yung freedom mo sa pili ng mga tunog na gusto mo marinig ay kayang-kaya mong gawin sa mixer na to. So ito naman yung recording na function nitong ating L8. So pwede siya as a recording interface na nakakonekta sa computer. Pwede din naman siyang parang field recorder na hindi mo kailangan ng computer, kailangan mo lang ng SD card. Meron yan dito sa likod. So meron siya ditong slot para sa SD card. Ang gamit ko lang ay 32 gig na SD. Nandyan siya sa likod. Tapos sa baba, ito yung ating recorder. Ito yung recording mode na tinatawag. So, meron tayong control dito kapag nagpindot ka nitong recorder, yung stop, play, and record. So, kailangan mo naman, kung magre-record ka, kailangan mo i-select per channel. Kailangan maging red. Yan. Yan. Kung gusto mong i-record lahat, kung gusto mong i-record lang yung 2 channel lang, o magtanggal ka na ng iba, o gusto mo isa lang, kailangan niya nakapatay lahat. Kung 2 lang gusto mong i-record, pero sa banda namin, syempre lahat, nire-record namin. Lahat kami, naka-arm for recording, naka-red lahat yan. Then, pindot ka ng isang beses dito sa recorder natin. Iilaw yan. Then, kapag ready ka na mag-record, press mo lang yung play. So, magre-recording yan tuloy-tuloy. Then, after ng recording, stop mo lang. Mamatay ilaw niya. So, kung gusto mo naman marinig yung ni-record mo, kailangan ilagay mo lang to sa play o yung green. Then, i-rewind mo lang siya. Ito sa taas, yung rewind forward. So, i-rewind mo lang siya para pumunta siya dun sa unang part ng recording o dun sa start. Then, hit mo lang yung play. Then, magpe-playback na yan kung ano man yung na-record mo. Then, ang maganda doon, kahit naka-record na siya, pwede mo pa rin i-mix dito sa mixer mo yung mga tunog o individual na instrumento at boses. Kung medyo malakas na recording yung boses, pwede mo hinaan, o mahina yung isang boses, pwede mo laksan. Yung gitara, masyadong malakas. Yung drums, malakas. So, yung bass, lubog. Taas natin ng konti. Yung keyboard, sakto lang. At iba't pang mga instrumento na nandyan. So, pwede mo pa rin silang lagyan ng EQ. Pwede ka pa rin maglagay ng reverb sa kanila. Kung ano yung gusto mong effects na ilagay. Yung gitara, gusto mo lagyan ng chorus. Pwede. Select mo lang effect. Pili ka ng effect type. Yun lang. Select mo lang sa boses. Gusto mo ng vocal 1, select mo lang, vocal 1, then pili ka na lang mga effects na gusto mo, edit mo, adjust mo lang yung mga parameter dyan na knobs para sa effects. Then yun, mamimix mo siya on the spot. Kahit after nung mismong tugtog mo o yung pagkaka-record mo, kahit sa gig, pwede mo siyang i-play after nung tugtog nyo. Then yung last naman sa baba na option is yung scene. Sa lahat ng mga ginawa natin kaninang pag-edit,
pwede mo siyang i-save para halimbawa, yung tutugtugan nyo same lang naman yung event o yung venue. Halimbawa, sa isang bar, nakaset up kayo doon para halimbawa, every Monday or every Tuesday. Tapos same lang din naman yung equipment na ginagamit nyo. Pwede mong i-save tong scene na to para pagdating mo doon sa gig or sa venue, siselect mo na lang siya, tapos naka-load na ulit kung ano yung last na ginamit nyo na okay sa inyo. Dahil nung last naman na tumugtog kayo, halimbawa, maganda naman, okay naman yung setting nyo ng volume, maayos na lahat, sinave mo, pwede mo siyang i-recall. So sa pag-save naman, halimbawa, yung setting na ginawa natin kanina, gusto nating i-save. Ito yung option natin sa scene. Meron tayong 1, 2, 7. Tapos yung dulo niya is-reset. Ngayon, halimbawa gusto kong i-save ito sa number 5. Yan, select ko lang yung number 5. Tapos meron ka ritong option para i-recall kung meron ka na nakasave or i-save siya. Yan, i-save natin yung scene na ginawa natin. Yan, nakasave na siya sa number 5. Ngayon, para i-recall yung scene na yan, punta tayo sa scene ulit. Click lang natin yung number 5. Pwede natin siyang i-recall. Yung sa kanan, recall lang natin siya. Tapos mag-load kung ano man yung ginawa nating edit kanina. Mag-load yun sa number 5. So yung pinakamabilis na way para mag-setup sa isang gig. Kung sa tingin mo naman maganda naman yung naging setup mo nung nakaraang gig nyo, pwede mo na lang i-recall. Anyway, pwede mo pa rin naman siyang i-edit. Halimbawa, nagkaroon ng konting changes sa tunog, medyo may lumubog na isang tunog o may medyo mas malakas, pwede mo pa rin namang edit, then save mo lang ulit. So, yan yung mga basic controls ng ating Zoom LiveTrack L8. Sa sunod na video naman natin, mag-actual tayo ng editing at recording dito sa ating LiveTrack L8. So, yun muna yung ating video para sa araw na to. Maraming salamat sa inyong panonood. Ako si Bal. Salamat.